Sa loob ng Earthly Imperial Palace ay mabilis na nakatanggap ng balita si Si Kung-jun na sinuhulan ni Ming ng pera si Princess Shukun. Lihim siyang nagtanong kung magkano ang ibinayad nito at sinabing magbabayad sila ng dobleng halaga. Natahimik ang lihim na nag-ulat at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabing 100 bilyon ang ibinayad. Malamig na tumawa si Si Kung-jun at sinabing 100 bilyon lamang ay nabili na ang prinsesa at tiyak na gutom ito sa pera at inutusan niyang bigyan ito ng 200 bilyon. Nangunot ang noo ng nag-ulat at sinabi na 100 bilyong eternal coins ang ibinigay ni Ming. Nanigas ang katawan ni Si Kung-jun at naisip kung saan nanggaling ang ganoong karaming pera nito. Sa sandaling yun ay talagang walang magawa ang kasalukuyang Crown Prince ng Heavenly Emperor at tiyak na hindi siya makakapaglabas ng 100 bilyong eternal coins at kahit na kaya niya ay hindi niya ito ibibigay sa iba at mas gugustuhin pa niyang pakasalan ng isang pangit na babaeng Azura kaysa mawala ng 100 bilyon. Biglang naramdaman ni Ming na ang tingin ni Si Kung-jun sa kanya ay may bahid ng galit at alam niyang nagtagumpay ang kanyang plano at hindi niya napigil ang ngumiti. Ang pagpapakasal ng dakilang Crown Prince ng Heavenly Emperor sa isang napakapangit na babae bilang kanyang prinsesa ay tiyak na ikagugulat ng Three Emperors World at magiging usap-usapan ng mga tao pagkatapos kumain. Tila alam ng kabataang nasa tabi ni Si Kung-jun ang kanyang kahihiyan at tumayo ito at yumuko kay Ming at sinabing matagal na niyang naririnig ang kamanghamanghang kakayahan ng Crown Prince ng Human Emperor at bagaman hindi siya karapat-dapat ay nais niyang humingi ng patnubay. Naisip ni Ming na ito ay isang hindi inaasahang pakinabang at bago pa niya gamitin ang kanyang plano ay kusang lumapit ang isda sa kanyang bitag. Tumawa siya at nagtanong kung siya ba si Yuan Lingshu at nabalitaan niyang ito ay mula sa Supreme Academy. Sumagot si Yuan Lingshu na siya nga ay nag-aaral sa Supreme Academy. Mahinahong nagtanong si Ming kung ano ang nais nitong pag-usapan at ang mga salitang mapagpakumbaba nito ay direktang ginamit niya. Kaya sa paningin ng iba ay parang isang nakababatang henerasyon si Yuan Lingshu na humihingi ng gabay sa kanyang nakatatanda. Hindi nagalit si Yuan Lingshu at sinabing nabalitaan niyang ang Crown Prince ng Human Emperor ay nagsasanay ng martial arts at siya rin ay nagsasanay ng martial arts at pinag-aralan ang Immortal Martial Arts at Buddhist Martial Arts. Kaya nais niyang humingi ng kaunting patnubay. Mahinahong sinabi ni Ming na maaari niya itong gabayan. Ngunit ang kanyang kamay ay walang kontrol at maaaring masaktan o mapatay pa ito at mahirap itong ipaliwanag sa Crown Prince ng Heavenly Emperor. Itinaas ni Yuan Lingshu ang kanyang ulo at ang mga salita ni Ming ay labis na nakakainsulto at isang malamig na liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata at dahan-dahan niyang sinabing kung ganoon ay kasalanan niya ito at hindi dapat sisihin ang Crown Prince ng Human Emperor. Sinabi ni Ming na si Yuan Lingshu ay nasa unang antas ng Longevity Realm at ang kanyang kasalukuyang antas ay mas mababa rito, ngunit hindi ito hadlang sa kanilang pagtutuos at magbibigay siya ng 3 galaw at kung kaya nitong seluhin ang mga ito ay siya ang mananalo at pagkatapos ay maaari nitong sabihin sa iba na natalo nito ang Crown Prince ng Human Emperor at kung hindi nito kaya ay hindi ito mapaparusahan hanggat hindi ito namamatay. Natigilan si Yuan Lingshu at ang orihinal niyang plano ay kung kailangan niyang isil ang kanyang kakayahan at pagkatapos ay makipaglaban sa Crown Prince ng Human Emperor sa training ground at hindi niya nais na saktan si Ming at ang nais lamang niya ay sampalin ito ng ilang beses upang bawasan ang kanyang yabang at bigyan ng kasiyahan ang Crown Prince ng Heavenly Emperor, ngunit hindi niya inaasahang magmumungkahi si Ming ng isang laban na may 3 galaw lamang, na walang pakialam sa pagkakaiba ng kanilang kakayahan. Para sa kanya ay ito ay isang mabuting bagay, dahil sa karamihan ng pagkakataon ay ang mga nasa Longevity Realm ay walang kalaban-laban sa mga mage at lalo na siya na isang pambihirang henyo mula sa Supreme Academy, kaya lubos ang kanyang kumpiyansa na mananalo siya sa labang ito. Nagsalita si Si Kung-jun at sinabing si Yuan Lingshu ay hindi ang pinakamalakas sa Supreme Academy, ngunit hindi rin ito basta-basta matatalo ng sinuman sa mas mababang antas at kung matalo si Ming ay magiging kaiyahiya ito. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing huwag itong mag-alala at ito na ang napagkasunduan at nagtanong kung maglalakas loob si Yuan Lingshu na tanggapin ang kanyang 3 galaw. Sumagot si Yuan Lingshu na wala siyang magagawa kundi ang sumunod at dahan-dahan siyang lumabas patungo sa training ground. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing hindi na ito kailangan dahil 3 galaw lamang ito at hindi na kailangan pang lumabas. Nanatili si Yuan Lingshu sa kanyang kinatatayuan at si Si Kung-jun sa kanyang likuran ay mabilis na nag-isip at naisip na ang Crown Prince ng Human Emperor ay talagang mayabang at kahit na siya ay maaaring hindi kayang talunin si Yuan Lingshu sa 3 galaw.
Ngunit ang isang mage ay naglakas loob na mangako ng ganoon at ngayon ay tiyak na matatalo ito at dahil nagbigay ito ng 100 bilyong eternal coins nang walang pag-aalinlangan ay bakit hindi niya samantalahin ang pagkakataon upang kumita. Sa pag-iisip na ito ay bigla siyang sumigaw at sinabing ang laban lamang ay walang saysay at mas mabuting magkaroon ng kaunting pustahan. Ang chaos calculation method ni Ming ay patuloy na gumagana at nakalkula ang maraming posibleng mangyari at ang pustahan ni Si Kung Zun ay nasa kanyang inaasahan at mayroon na siyang naihandang sagot at agad siyang pumayag at sinabing dahil nais ng Crown Prince ng Heavenly Emperor na magkaroon ng maliit na pustahan ay susunod siya at sila ay magpupustahan ng 1,000 bilyong eternal coins at kung matalo siya kay Yuan Lingshu ay ibibigay niya ang 1,000 bilyong eternal coins sa Crown Prince ng Heavenly Emperor at kung hindi makayanan ni Yuan Lingshu ang kanyang tatlong at malubhang masugatan o mamatay ay magbibigay ang Crown Prince ng Heavenly Emperor ng 1,000 bilyong eternal coins sa kanya. Muntik nang mapatalon si Si Kung Zun at naisip kung nagbibiro ba ito, dahil kahit na ibenta niya ang lahat ng kanyang pera at ari-arian ay hindi niya kayang makalikom ng 100 bilyon at lalo na ang 1,000 bilyon. Nakita ng lahat na ang ekspresyon ni Si Kung Zun ay pabago-bago at hindi siya agad nakasagot. Sinabi ni Ming na ang 1,000 bilyong eternal coins ay isang malaking halaga at umaasa siyang ang lahat ng naririto ay magiging saksi at pagkasabi nito ay inilabas niya ang isang storage ring na naglalaman ng 1,000 bilyong eternal coins at ang ibig niyang sabihin ay kailangan munang ilabas ang pera at kung hindi ay nagyayabang lamang ito at mawawala ng dangal ang Crown Prince ng Heavenly Emperor. Biglang namutla si Si Kung Zun at naisip na kahit 100 bilyon ay wala siya at ang mga ito ay eternal coins pa at ang isang eternal coin ay katumbas ng 81,000 longevity coins. Sa sandali na napaka-awkward ng sitwasyon ay biglang may pumasok na tao at ibinigay ang isang singsing kay Si Kung Zun at nang tingnan nito ni Si Kung Zun ay nagulat siya dahil naglalaman ito ng 1,000 bilyong eternal coins at nagtaka siya kung saan ito nanggaling. Lihim na sinabi ng tagasunod na ang Heavenly Emperor ay nakikipag-usap sa Earthly Emperor at inutusan siyang dalhin ang pera. Napanatag si Si Kung Zun at inihagis ang singsing sa lupa at mahinahong sinabing wala siyang dalang ganoong karaming pera kaya nagpadala siya ng tao sa kanyang tahanan upang kunin ito at ang singsing na ito ay naglalaman ng 1,000 bilyon. Ang dalawang storage ring ay tahimik na nakalapag sa lupa na naglalaman ng napakalaking kayamanan at marami ang nakatitig sa mga ito at naisip na talagang mayayaman ang mga Crown Prince at ang isa ay mas mayaman kaysa sa isa at nagtataka kung ang taunang kita ng buong Three Emperors World ay umaabot ba ng 1,000 bilyon. Sa totoo ay nagulat din si Ming at sa kanyang inaasahan ay dapat na napahiya ang Crown Prince ng Heavenly Emperor sa sandaling ito dahil tiyak na hindi siya makakapaglabas ng 1,000 bilyon at ang 1,000 bilyon ay isang napakalaking halaga at ang pinagsamang taunang kita ng tatlong malalaking pamilya ng War Civilization ay nasa 3 hanggang 400 bilyon lamang at ang taunang kita ng Three Emperors World ay mas mababa pa sa 1,000 bilyon at paano makakapantay ang personal na kayamanan ng isang tao sa isang malaking mundo at ang kaya lamang ni Si Kung Zun ay ilang bilyong eternal coins at iyon ay itinuturing ng napakayaman. Ngunit hindi inaasahan ni Ming na makakapaglabas ito ng 1,000 bilyon. Lihim na sinabi ni Ming sa kanyang sarili na tila ang Heavenly Emperor ang sumusuporta sa kanya at maging si Si Kung Zun o ang Heavenly Emperor ay parehong naniniwalang tiyak na matatalo siya. Mula sa karamihan ay lumabas ang ilang kagalang-galang na tao. Ang ilan ay matatandang opisyal ng tatlong dinastiya at ang iba ay kasalukuyang punong ministro at isa-isa nilang sinuri ang mga eternal coins sa storage ring at kinumpirmang tama ang bilang na 1,000 bilyon. Dahan-daang pinaandar ni Ming ang kanyang lakas at sa loob ng Infinite Eternal Divine Sea ay may isang Infinite Palace at mula rito ay lumipad ang kanyang divine form at mabilis na lumipad sa ibabaw ng dagat ng ilang 10,000 milya patungo sa isang kontinente at sa gitna nito ay may isang bulubundukin at sa pinakamataas na tuktok nito ay may isang batong embryo. Ang batong embryo na ito ay ang kanyang trident na nabuo sa ilalim ng pag-aalaga ng Creation Divine Thunder at World Creation Lightning at sa loob ng 4 hanggang 5 taon ay tuluyan ng naging anyong tao ang nasa loob ng batong embryo at mula sa labas ay isang bata ang makikita sa loob. Bumaba ang divine form ni Ming at nagtanong kung maaari itong humingi ng tulong. Bahagyang yumanig ang batong embryo at nakangiting sumagot ang divine form ni Ming at nagpasalamat. Isang alimpuyo na kasinlaki ng palad ang lumitaw sa kawalan at mula rito ay isang sibat ng kidlat ang lumabas na may bilyong pinong simbolo sa ibabaw nito at paglabas nito ay agad itong lumaki ng ilang daang milyon at tinakpan ang buong kontinente.
Nagulat si Ming at mabilis na kinawayan ito at ang sibat ng kidlat ay lumiit sa kasinlaki ng palad at tiningnan niya ito at nakita niyang ito ay parang isang ahas ng kidlat na patuloy na pumipihit at nagbabago na naglalaman ng napakalakas na enerhiya na kayang madaling wasakin ang kanyang pisikal na katawan. Bahagyang nag-alala ang divine form ni Ming at sinabing ito ay tila masyadong malakas at hindi niya alam kung makokontrol niya ito. Sa sandaling yun ay nakatayo na si Yuan Lingshu sa gitna ng bulwagan at handa nang tanggapin ang pag-atake ni Ming, ngunit kakaibang nakatayo lamang si Ming sa kanyang harapan at nakatitig sa kanya nang hindi gumagalaw. Hindi nakatiis si Sikong Zun at nagtanong kung natatakot ba si Ming na matalo. Sa sandaling yun ay nakuha na ni Ming ang sibat ng kidlat at nakangiting sinabi na hindi siya natatakot matalo kundi natatakot siyang makapatay ng tao at mapahiya ang Crown Prince ng Heavenly Emperor at si Yuan Lingshu ay isang tao mula sa Supreme Academy at sayang kung mamatay ito at mawawala ng isang henyo ang kanilang Three Emperors World. Malamig na tumawa si Sikong Zun at sinabing huwag itong mag-alala dahil tiyak na hindi niya ito masasaktan. Dahan-daang itinaas ni Ming ang kanyang palad at parang ulap at hangin na ginamit ang kanyang pinakamalakas na divine ability na Eternal Strike at isang kidlat ang lumabas mula sa kanyang palad na ubod ng bilis at direktang tumama kay Yuan Lingshu. Hindi man lamang nakaganti si Yuan Lingshu at ang kanyang noo ay tinamaan ng kidlat na parang maliit na ahas at isang maliit na itim na tuldok lamang ang natira sa kanyang noo at ang totoo ay ang sibat ng kidlat ay pumasok na sa kanyang isipan. Sa isang malawak na karagatan ay ang Divine Infant ni Yuan Lingshu ay may hawak na divine weapon at takot na tumingin sa harapan at isang kidlat ang dumating at hinarang niya ito gamit ang kanyang divine weapon, ngunit isang malakas na tunog ang umalingawngaw at ang malakas na puwersa ay direktang winasak ang kanyang divine weapon at ang kanyang mga braso ay sumakit at tuluyang naglaho at labis siyang nagulat at nagkaroon ng matinding takot sa kanyang puso at sumigaw siya at humingi ng awa sa Crown Prince ng Human Emperor. Ngunit huli na ang lahat at kahit na para sa pagwasak sa pamilya Yuan o para sa 1,000 bilyong eternal coins ay hindi na maaaring tumigil si Ming at hindi rin niya ito kayang pigilan at ang sibat ng kidlat ay hindi na niya makontrol sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Isang malakas na tunog ang umalingawngaw at ang dulo ng sibat ay bumalik at tumagos sa dibdib ng Divine Infant at ang divine form ni Yuan Lingshu ay agad na naging abo at bago siya mamatay ay nagpakawala siya ng isang nakapaninindig balahibong sigaw na puno ng pagkabigo at galit. Matapos patayin ng sibat ng kidlat ang Divine Infant ng kabilang panig ay agad itong sinira ang espasyo at nawala ng hindi alam kung saan at si Ming lamang ang nakakaalam na ito ay binawi ng nilalang sa loob ng batong embryo. Ang katawan ni Yuan Lingshu ay biglang nanigas at malakas na bumagsak sa lupa at ang kanyang balat ay parang porselana na puno ng mga bitak. Halos mabaliw si Sikong Zun at nagtaka kung paano namatay si Yuan Lingshu at kung anong divine ability ang kidlat na yun at paano nakapatay ang isang mage ng isang henyo ng Longevity Realm at bago pa siya makapagsalita ay kinuha na ni Ming ang dalawang singsing sa lupa at mahinahong sinabi na ang 1,000 bilyon ay hiniram niya mula sa kaba ng Human Emperor at hindi niya inaasahang double ito ng ganito kabilis at lubos siyang nagpapasalamat sa Crown Prince ng Heavenly Emperor. Isang bibig ng dugo ang lumabas mula kay Sikong Zun at naupo siya at ang kanyang lakas at espiritu ay tila biglang naglaho ng walang bakas. Mula sa karamihan ay may mga buntong hininga at nagtaka kung paano nawala ang 1,000 bilyon at kasabay nito ay labis na namangha ang mga tao at nagtaka kung paano ito nagawa ng Crown Prince ng Human Emperor at kung ano ang kidlat na yun at si Yuan Lingshu ay isang henyo ng Supreme Academy ngunit ganoon na lamang siya namatay. Ang balita ay mabilis na kumalat na parang hangin at ang unang nakatanggap nito ay natural na ang pamilya Yuan at ang mga tao ng pamilya Yuan ay umiyak ng malakas at ang pinuno ng pamilya na si Yuan Jingji ay hinimatay sa lugar at si Yuan Lingshu ang pag-asa ng pamilya Yuan at ganoon na lamang ito nawala. Ang ikalawang nakatanggap ng balita ay ang pangalawang anak ng Human Emperor na si Shang Yunfei mula sa kanyang ina at labis na nalungkot ang kanyang ina at sinabing tapos na ang pamilya Yuan at sa isang iglap ay naunawaan ni Shang Yunfei kung ito ba ang ganti ng Crown Prince ng Human Emperor. Sa Earthly Imperial Palace ay sa wakas ay lumitaw ang Earthly Emperor at tumayo ang lahat upang salubungin siya. Tiningnan ng Earthly Emperor si Ming at nakangiting sinabi na ang Crown Prince ng Human Emperor ay may kamanghamanghang kakayahan at nagtanong kung anong divine ability ang ginamit nito at ang pag-ataking iyon ay kahit na ang mga master sa ikawalo o ikasyam na antas ng Longevity Realm ay maaaring hindi makaiwas. Siyempre pa ay hindi sasabihin ni Ming ang pinagmulan ng sibat ng kidlat at sinabi lamang niyang ito ay isang maliit na kasanayan at ikinahihiya niya ito sa harap ng Earthly Emperor.
Hindi na ito tinanong pa ng Earthly Emperor at sinabing malapit nang dumating ang prinsesa ng Azura at ang lahat ng kabataang naririto ay dapat na magpakita ng kanilang kakayahan. Ang totoo ay marami ang naniniwalang si Princess Shukun ay isang magandang babae dahil ang mga babaeng Azura ay kilala sa kanilang kagandahan at lalo na ang isang prinsesa, kaya bago nila nalaman na siya ay pangit ay marami ang may pangarap na mapang-asawa siya. Ngunit ngayon ay wala nang may ganitong ideya. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok si Princess Shukun kasama ang kanyang mga tagasunod sa bulwagan at personal siyang sinalubong ng Earthly Emperor. Nakita ng mga tao na ang katawan ni Princess Shukun ay napakaganda, ngunit siya ay may itim na belo at hindi makita ng mga tagalabas ang kanyang mukha. Ang bangkay ni Yuan Lingshu ay matagal nang inalis ng mga tao at ang mukha ni Si Kung-jun ay labis na masama at hindi lamang siya nawalan ng pinakamalakas na kapatid at tauhan at nawalan pa ng 1,000 bilyong eternal coins at malamang ay kailangan niyang pakasalan ang napakapangit na babaeng ito sa kanyang harapan. Nang makaupo si Princess Shukun at ang kanyang mga tagasunod ay napansin ni Ming ang ekspresyon ni Si Kung-jun at bigla siyang nagtanong kung maaari bang tanggalin ng prinsesa ang kanyang belo upang makita nila ang kanyang kagandahan. Sumagot si Princess Shukun na ang kanyang mukha ay pangit at baka matakot ang mga naririto. Sinabi ni Ming na hindi ito mahalaga dahil bilang mga nagsasanay ay hindi mahalaga ang panlabas na anyo. Dahan-daang inalis ni Princess Shukun ang itim na belo at nakita ng mga tao ang isang mukhang puno ng mga sugat at bukol na may mga pulang batik at ang buong mukha ay parang pinirito at pagkatapos ay pininturahan at ito ay parehong kakaiba at nakatatakot at wala siyang buhok at ang kanyang ulo ay puno ng makukulay na bukol ng laman. Naging tahimik ang buong lugar at marami ang mabilis na nag-iwas ng tingin dahil ang hitsura ng prinsesa ay talagang hindi kayang tingnan at si Si Kung-jun ay namula ang mukha at mariing umiwas ng tingin. Dahil ayon sa kasunduan ay natalo na siya at kailangan niyang pakasalan ng prinsesa ng Azura bilang asawa. Sa lahat ng tao ay si Ming lamang ang nakatitig sa kanya at kahit na siya ay ubod ng pangit ay ang kanyang mga mata ay malinaw at nakaaakit at sa sandaling iyon ay bagaman ipinapakita niya ang kanyang kapangitan sa lahat ay wala siyang ipinakitang kahihiyan o pag-aalinlangan at ang kanyang mga mata ay kamukhang kamukha ng kay Lan So at maging ang kanyang tindig ay may pagkakahawig. May pumasok sa isipan ni Ming at sinabi niya sa Crown Prince ng Heavenly Emperor na tila mayroon silang kasunduan noon. Malamig na sumagot si Si Kung-jun na ganoon nga at ang kanilang pustahan ay may 2 paksa at sinabi ni Ming na siya ay walang buhok at may bigat na 3,000 kilo at sinabi naman niya na siya ay may 1 hibla ng buhok at may bigat na 100 kilo. Lumapit si Ming kay Princess Shukun at hiniling na lumapit ito at tumayo si Princess Shukun at magalang na yumuko at binati ang Crown Prince ng Human Emperor at ang kanyang tinig ay napakaganda at malinaw na talagang hindi bagay sa kanyang pangit na hitsura. Lihim na nagtanong si Ming kung nakain na ba nito ang ipinakain niya at sumagot si Princess Shukun na oo at ang kanyang bigat ngayon ay dapat na 3,000 kilo. Sinabi ni Ming na nagbago ang kanyang isip at nais niyang magbawas ito ng timbang sa halos 100 kilo at nagtanong kung kaya ba nitong gawin iyon. Nagulat si Princess Shukun at nagtaka kung bakit nagbago ang isip nito, ngunit para sa natitirang pera ay sinabi niyang kaya niya itong gawin. Kasabay nito ay lihim na nagpadala ng telepathy si Ming kay Si Kung-jun at sinabing tila matatalo ito at kailangan nitong pakasalan ng pangit na babaeng ito bilang prinsesa at binati niya ito. Masamang tiningnan ni Si Kung-jun si Ming at sinabing minamaliit niya ito. Sumagot si Ming na hindi naman nila kailangang magpatayan at maging magkaaway at ang pagpatay kay Yuan Lingshu ay kanyang orihinal na plano. Narinig ito ni Si Kung-jun at agad na naunawaan na may pagkakataon para sa pagbabago at nagtanong kung ano ang nais ni Ming. Sinabi ni Ming na kamakailan lamang ay hindi maganda ang asal ng kanilang second prince at nais niyang turuan ito ng leksyon at idinagdag na ang kanyang tiyuhin ay mula sa pamilya Yuan. Natahimik si Si Kung-jun at naisip na ang matalinong tao ay hindi nagpapatalo sa kasalukuyan at ang pagpapakasal sa prinsesa ng Azura ay mas masakit pa kaysa sa pagkawalang 1,000 bilyon at mariin siyang pumayag. Nakangiting nagtanong si Ming ng malakas kung ano ang bigat ng prinsesa at sumagot si Princess Shukun na halos 100 kilo. Bumuntong hininga si Ming at sinabing tila siya at ang Crown Prince ng Heavenly Emperor ay parehong may panalo at talo at ito ay patas na at pagkasabi nito ay bumalik siya sa kanyang upuan. Pinagmasdan ni Princess Shukun ang paligid at sinabing siya ay naglalakbay sa 12 malalaking mundo upang humanap ng mapapangasawa.
Lahat ay nag-iwas ng tingin at naisip na paano siya makakapag-asawa sa ganoong kapangitan at si Ming lamang ang nakatitig sa kanya na walang pangungutya sa kanyang mga mata kundi kapantay na kapayapaan. Biglang nagtanong si Ming kung ang prinsesa ba ay nalason at sa kanyang natutunan sa medicine civilization ay agad niyang nakita na ang hitsura nito ay hindi likas. Sumagot si Princess Shukon na siya ay isinumpa ng Ghost Mother noong bata pa siya kaya siya ay may pangit na mukha at hindi makapag-anak at ito ay hindi na magagamot. Sinabi ni Ming na may kilala siyang ilang master ng medisina sa medicine civilization na maaaring makatulong dito at kung may oras ito ay maaari siyang sumama sa kanya. Magalang na yumuko si Princess Shukon at nagpasalamat sa Crown Prince. Nagtanong ang Earthly Emperor kung sino ang napili ni Princess Shukon at ibinaba ni Princess Shukon ang kanyang ulo at sinabing ang lahat ng naririto ay puno ng pagkasuklam sa kanya at si Ming lamang ang tumingin sa kanya ng may pantay at maawang puso. Kaya siya ang kanyang pinili. Nagulat si Ming dahil hindi niya inaasahan ang tanong ng Earthly Emperor at lalong hindi niya inaasahang siya ang pipiliin ni Princess Shukon at naisip niya kung hindi ba nito gusto ang natitirang pera. Tumawa ang Earthly Emperor at nagtanong kay Ming kung ano ang kanyang pasya at sinabing ang Azure Heaven ay isa sa mga kalangitan ng Buddhism na may malaking kapangyarihan at kung pakakasalan niya si Princess Shukon ay malaki ang maitutulong nito sa kanyang kinabukasan. Agad na nagsaya si Sikong Zun at sinabing hindi nakapagtatakang nakipagkasundo si Ming sa kanya dahil talagang nagustuhan nito si Princess Shukon at binati niya ito. Mahinahon ang tingin ni Princess Shukon at tiningnan niya si Ming at ang kalooban ni Ming ay medyo kalmado at tiningnan niya si Princess Shukon at nakangiting sinabing siya ay pinarangalan ng kanyang pagmamahal. Ngumiti si Princess Shukon at dahan-daang lumapit kay Ming at hinawakan ni Ming ang kanyang kamay at hinalikan ang kamay na puno ng mga sugat at dahil sa kanyang malawak na kaalaman ay alam niya ang mga kaugalian ng mga Azura. Ngumiti si Princess Shukon at nagpasalamat sa Crown Prince sa hindi pagtanggi at ikinwento niyang noong siya ay 6 na taong gulang ay nakilala niya ang dakilang Brahma Heavenly Lord at ang dakilang Brahma Heavenly Lord na namumuno sa pinakamataas na kalangitan ng dakilang Brahma Heaven ay may walang hanggang kapangyarihan at inutusan nito ang 1,000,000,000 Buddhist na sabay-sabay na umawit ng dakilang Brahma Buddhist sound sa loob ng 3 taon at sa wakas ay naalis ang kanyang sumpa. Pagkasabi nito ay ikinaway ni Princess Shukon ang kanyang manggas at ang lahat ng sugat sa kanyang balat ay naglaho at bumalik ang kanyang orihinal na hitsura at siya ay hindi isang pangit na babae kundi ang pinakamagandang babae sa buong mundo at ang lahat ng magagandang babaeng nakita ni Ming ay hindi man lamang umabot sa kanyang ika-10 bahagi at kahit na ang Divine Maiden na si Yi sa kanyang harapan ay nawalan ng kinang. Natigilan si Ming at hindi nakapagsalita at ang iba ay labis na nagsisi at naisip na kung sila ay naging mas aktibo kanina ay maaaring sila ang pinili ng prinsesa ng Azura at ang pinakanagsisi at pinakagalit ay si Sikong Zun na lihim na nagalit sa kanyang sarili kung bakit hindi niya nakita na ang prinsesa ng Azura ay nagtatago ng kanyang orihinal na hitsura. Si Princess Shukon ay may walang kapantay na kagandahan at nang makita niyang nakatitig sa kanya si Ming ay magalang siyang yumuko at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali at ipinaliwanag na pagkatapos alisin ng dakilang Brahma Heavenly Lord ang kanyang sumpa ay sinabi nitong huwag niyang ipakita ang kanyang tunay na hitsura maliban na lamang kung makatagpo siya ng taong tunay na nagmamahal sa kanya at sa ganitong paraan ay una ay mapoprotektahan ang kanyang kaligtasan at maiiwasan ang muling pag-atake ng Ghost Mother at pangalawa ay matutulungan siyang mahanap ang lalaking tunay na karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Pagkasabi nito ay hinawakan ng kanyang manipis na kamay ang palad ni Ming at naramdaman ni Ming ang isang malambot at malamig na dampi at hindi niya sinasadyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak. Tumawa ng malakas ang Earthly Emperor at sinabing sila ay talagang itinakda ng langit. Hindi rin inaasahan ni Ming ang ganitong resulta at nakangiti niyang hinawakan si Princess Shukon at dahan-daang lumabas ng bulwagan patungo sa Human Imperial Palace. Sa kanilang pagbabalik ay nakaupo silang dalawa sa isang napakalaking marangyang sasakyan na hinihila ng 4 na dragon at ito ang opisyal na sasakyan ng Crown Prince ng Human Emperor na bihira niyang gamitin at ngayon lamang niya ito ginamit upang sunduin si Princess Shukon. Nagtanong si Ming kung may iba bang nakakaalam ng pagpapanumbalik ng kanyang hitsura at sumagot si Princess Shukon na maliban sa dakilang Brahma Heavenly Lord ay ang kanyang ama lamang ang nakakaalam at nahihiya siyang sinabi na ang patuloy na pagtatago kay Ming ay labis niyang ikinahihiya. Nakangiting sinabi ni Ming na hindi ito mahalaga dahil sa huli ay nakinabang siya at nakakuha ng isang napakagandang babae. Nahihiyang sinabi ni Princess Shukon na kailangan niyang ipaalam dito na siya ay naglalakbay sa 36 na malalaking mundo at ang Three Emperors World ay isa lamang sa mga ito at bago ito ay mayroon na siyang 3 napili.
Nagulat si Ming at nagtanong kung siya ay isang kandidato lamang at kinumpirma ito ni Princess Shukun at sinabing sa susunod na taon ay magdaraos ang Azure Heaven ng isang pagtitipon ng mga magagandang babae at sa oras na yun ay ang kanyang ama ang pipili ng kanyang tunay na mapapangasawa. Malungkot nang umiti si Ming at sinabing mayroon pa palang isa pang yugto. Nakangiting nagpasalamat si Princess Shukun sa 100 bilyon nito at mabilis na ibinigay ni Ming ang natitirang pera at sinabing siya ay naging padalos-dalos noon at humingi ng paumanhin. Sumagot si Princess Shukun na hindi ito mahalaga at ang perang ito ay talagang may malaking gamit para sa kanya. Nagtatakang nagtanong si Ming kung ang isang prinsesa na may mataas na katayuan ay hindi ba dapat na may sapat na pera. Ipinaliwanag ni Princess Shukun na ang Azure Heaven ay kailangang isil ang Demon Well isang beses bawat 100,000 taon at ang proseso ay nangangailangan ng napakalaking halaga at ang Azure Heaven ay naubos na ang lahat ng resources ngunit kulang pa rin ito ng malaki. Nang marinig ni Ming ang tungkol sa Demon Well ay bigla niyang naalala ang butas ng demonyo na nag-uugnay sa Tianyuan Continent patungo sa Demon God Great World. Kinumpirma ito ni Princess Shukun at sinabing ang dakilang haring demonyo na si Bozan ay nakatatak sa loob nito at upang masil si Bozan ay 1 bilyong Buddhist ang nagsakripisyo at maraming dakilang Buddhist ang namatay. Nagulat si Ming at nagtanong kung ang pagkawala ay ganoon kalaki at kung si Bozan ay isang main god. Ipinaliwanag ni Princess Shukun na si Bozan ay ang demonyo ng puso ng lahat ng Buddhist at hanggat hindi lumilitaw ang Buddha ay hindi mamamatay si Bozan at kapag ito ay lumitaw ay gagawin nitong demonyo ang buong sibilisasyon ng Buddhism at ang kanyang kakayahan ay maaaring hindi pa umabot sa antas ng main god ngunit dapat na napakalapit na rito. Sinabi ni Ming na kung gayon ay si Bozan ang kaaway ng buong sibilisasyon ng Buddhism at ang Demon Well na ito ay dapat na sabay na binabantayan ng lahat ng puwersa ng Buddhism. Sumagot si Princess Shukun na mayroong 42 Demon Well na kumakatawan sa 42 landas ng demonyo ni Bozan at ang 40 landas ng demonyo ay binabantayan ng 40 kalangitan at ang natitirang 2 landas ay binabantayan ng Thunder Sound Temple at Rotten Temple, kaya ang bawat puwersa ng sibilisasyon ng Buddhism ay may kanya-kanyang tungkulin at ang kanilang Azure Heaven ay walang itinatangi. Tumango si Ming at sinabing kung gayon ay hanggang sa dumating ang Buddha ay saka lamang tuluyang mapapatay si Bozan at nagtanong kung kailan darating ang Buddha. Sumagot si Princess Shukun na ayon sa hula ng Buddha ay pagkatapos ng 81 sakuna pagkatapos ng darating na Buddha ay darating ang Buddha at ang nakaraang Buddha ay isinilang 29 bilyong taon na ang nakararaan, kaya ang kasalukuyang panahon ay nasa 81 sakuna. Nagtatakang nagtanong si Ming kung ang sibilisasyon ng Buddhism ay hindi ba ganoon katagal at sumagot si Princess Shukun na ang nakaraang Buddha ay isinilang bago pa ang walang hanggang oras at espasyo at ang Buddha ay may walang hanggang dakilang divine ability at kayang pumunta sa walang hanggang nakaraan at sa walang katapusang hinaharap at ang lahat ng kanilang nararanasan ngayon ay nasa pagkalkula ng Buddha. Naalala ni Ming ang human ancestor at hindi ba't ang human ancestor ay pumunta sa nakaraan at lumikha ng hindi mabilang na sibilisasyon at naisip niya kung ang tinatawag na nakaraang Buddha ay ang human ancestor o may kaugnayan dito. Hindi namamalayan ay nakarating na sila sa Human Imperial Palace at naghanda si Ming ng isang handaan para kay Princess Shukun. Nanatili si Princess Shukun ng 3 araw at pagkatapos ay nagpaalam, dahil kailangan niyang bumalik sa Azure Heaven. Bago siya umalis ay nagtanong si Ming kung ang 3 naunang kandidato ay nakita na ang kanyang hitsura at bahagyang namula si Princess Shukun at sinabing hindi pa nila ito nakikita. Natigilan si Ming at naisip na ang ibig bang sabihin nito ay ang walang kapantay na kagandahang ito ay ipinakita lamang para sa kanya. Hindi na siya nakapagsalita pa at si Princess Shukun ay malayo na. Pagkaalis ni Princess Shukun ay may isang tagapagbantay ang nagulat na si Yuan Jingji ay talagang nagkasala ng katiwalian at paglabag sa batas at nakakulong na at tumango si Ming at sinabing tila si Sikong Zun ay may paninindigan pa rin. Iniulat din ng tagapagbantay na ang second prince ay umalis na sa Three Emperors World at nagulat si Ming at sinabing umalis na ito at nakaligtas ito. Ang mga bagay sa Three Emperors World ay pansamantalang natapos na at sa kabilang panig ay sa loob lamang ng ilang araw ay umabot na si Shanglong sa ikalawang pagbabago ng Heavenly God at malaki ang kanyang nakamit at hindi siya ginulo ni Ming at sinabihan si Yi na alagaan ito ng mabuti at pagkatapos ay nagdalang isang grupo ng mga tagapagbantay patungo sa Sword Realm.
Ang pag-alis na ito ay pinangunahan ng isang tagapagbantay sa ikawalong antas ng Longevity Realm at ginamit nito ang kanyang divine ability at ang espasyo ay bumaluktot at bumuo ng isang pabilog na daanan na umaabot sa walang hanggan at si Ming ay nasa loob ng space-time channel at pinagmamasdan ang walang hanggang kawalan sa labas na sanay na siya. Hindi pa sila nakakalipad nang matagal nang biglang nagulat si Ming at mula sa walang hanggang kawalan ay isang malaking itim na kamay ang lumabas at malakas na sinunggaban ang kanyang channel. Ang tagapagbantay na namamahala sa paglipad ay malakas na sumigaw at inutusan ng Nine Deaths Formation at 9 na tagapagbantay ang biglang tumaas ang kakayahan at bawat isa ay umabot sa ika-9 na antas ng Longevity Realm at lumipad sila sa labas ng channel at bumuo ng isang walang katulad na defensive formation at bumuo rin sila ng isang itim na kamay at sinalakay ang dumarating na kamay at walang liwanag kundi itim na liwanag lamang ang gamulong at mabilis na lumiit at sa pagkakaantala na ito ay nakatakas si Ming at sa sumunod na sandali ay pumasok sa Sword Realm. Bago umalis ang Human Emperor ay iniwan nito ang Human Emperor Seal at sa teorya ay kaya niyang tawagin ang lahat ng puwersa ng Human Emperor, ngunit 18 tagapagbantay lamang ang kanyang dinala at siyam ang naiwan upang harangin ang kalaban at siyam ang sumama sa kanya sa Sword Realm. Ang mukha ni Ming ay labis na masama at nagtanong kung alam ba nila kung sino ang umatake. Sinabi ng isang tagapagbantay na ang kakayahan ng umatake ay napakataas at may bahagyang daloy ng Eternal Realm aura. Pinaningkitan ni Ming ang kanyang mga mata at sinabing nangangahulugan nitong ang kabilang panig ay nakagawa ng isang maliit na hakbang patungo sa Eternal Realm. Kinumpirma ito ng tagapagbantay at sinabing huwag mag-alala si Ming dahil ang kanilang mga kasamahan ay makakabalik ng ligtas, ngunit ang kanilang kakayahan ay masisira at kailangan nilang magpagaling ng ilang panahon. Sinabi ni Ming na kapag bumalik sila ay mabigat niya silang gagantimpalaan at kung hindi dahil sa kanila ay tapos na siya at nagtanong kung may ideya sila kung sino ang sumalakay sa kanya. Isang tagapagbantay ang nagsabi na hindi ito dapat pinapakialaman ng mga tulad niya, ngunit noong nasa Earthly Imperial Palace ay napakaswerte ni Ming at kumita ng 1,000 bilyong Eternal Coins at ang perang ito ay kahit na ang Earthly Emperor ay hindi kayang ilabas at tiyak na ang Heavenly Emperor ang nagbigay nito. Nagtanong si Ming kung ang ibig nitong sabihin ay kinuha niya ang pera ng Heavenly Emperor at nais nitong bawiin ito. Sumagot ang tagapagbantay na hindi ito tiyak at maraming mahuhusay na tao sa tabi ng Heavenly Emperor at may mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa nito at kahit na ang Crown Prince ng Heavenly Emperor ay may kakayahang kumilos ng ganitong puwersa. Malamig na tumawa si Ming at sinabing ito ba ay paghihiwalay ng landas at nais nilang patayin siya at ito ay napakabuti. Sinabi ng tagapagbantay na ang 1,000 bilyong Eternal Coins ay sapat na upang ipapatay ang sinuman sa ilalim ng 3 emperador at sa kabutihang palad ay handa sila at dinala nila ang 9 Deaths Pill bago sila umalis. Nagtanong si Ming kung ano ang 9 Deaths Pill at ipinaliwanag ng tagapagbantay na pagkatapos inumin ang 9 Deaths Pill ay ang kanilang kakayahan ay tataas sa ika-9 na antas ng Longevity Realm at ang 9 na nasa ika-9 na antas ng Longevity Realm na magkakasama ay kahit na hindi nila mapatay ang kalaban ay kaya nilang pigilan ang pag-atake nito. Nagtanong si Ming kung ang 9 Deaths Pill ay nangangahulugang 9 na kamatayan at isang buhay pagkatapos inumin ito at ang 9 na tagapagbantay ay hindi umimik na nagpapatunay na tama siya. Sinabi ng tagapagbantay na dumating na sila at isang alimpuyo ang lumitaw sa ere at 2 anyo ang bumaba at sila ang 2 sa 9 na tagapagbantay na labis na nanghihina ngunit yumuko pa rin kay Ming. Nabigla si Ming at nagtanong kung nasaan ang 7 iba pa at ibinigay niya ang 2 napakahalagang medicine pills ng pagpapagaling. Pagkatapos inumin ang medicine pills ay sinabi ng isang tagapagbantay na ang 7 kapatid ay buong kabayanihang nagsakripisyo at hindi na makakabalik. Mariing nagtanong si Ming kung ito ba ay epekto ng 9 Deaths Pill at nakayukong kinumpirma ito ng 2 tagapagbantay. Biglang bumigit ang kalooban ni Ming at naisip na 7 master sa ika-8 antas ng Longevity Realm ay ganoon na lamang nawala. Taos puso niyang pinasalamatan sila at sinabing pagbalik nila ay bibigyan niya ang pamilya ng bawat nagsakripisyong kapatid ng 100 bilyong Eternal Coins at silang 2 ay tatanggap ng 1,000 bilyong Eternal Coins bawat isa. Nagulat ang 2 at lumuhad at nagpasalamat at bumuntong hininga si Ming at pinatayo sila at sinabing magpagaling na sila agad. Pinasalamatan din niya ang 9 na iba pang tagapagbantay at sinabing bibigyan niya sila ng 100 bilyong Eternal Coins bawat isa at inutusan silang dalhin ang 2 sugatang kapatid pabalik sa Human Imperial Palace. Pagkatapos ng lahat ng ito ay dinala ni Ming ang 9 na tagapagbantay upang ipakita sa kanila ang Sword Realm.
Ang kanyang pagpunta sa Sword Realm ay upang kumuha ng isang batch ng mga sandata, dahil ang puwersa ni Dishong at ng iba pa ay napakalaki at sumasaklaw sa 5 sibilisasyon at 27 malalaking mundo at itinuring ng Marshal Godhall ang Heavenly Dowsec bilang kalaban at pinatay ang ilang dosenang alagad at bilang pinuno ay kailangan niyang ipaghiganti ang mga ito. Ngunit ang paghihiganti ay madali at ang mahirap ay ang labanan ng malakas na Marshal Godhall at bagaman kaya niyang gamitin ang puwersa ng Human Emperor ay hindi ito sapat at hindi rin niya maaaring dalhin ang lahat ng hukbo ng Human Emperor at sa kabutihang palad ay mayaman siya ngayon at kaya niyang gamitin ang kanyang pera upang durugin ang Marshal Godhall. Ang 18 tagapagbantay ay unang pagkakataon na pumasok sa Sword Realm at nang makita nila ang mga 9-star warship at Star Cloud Fortress na pumuno sa langit ay halos mawala sila sa kanilang sarili at naisip nilang ang kanilang Crown Prince ay talagang napakayaman. Ngunit naisip din nilang ang kanilang Crown Prince ay kada dating lamang kumita ng 1,000 bilyong Eternal Coins at ang mga sasakyang pandigma na ito ay hindi na malaking bagay. Tinawag ni Ming ang War City at ang War City na ito ay sumailalim sa mahigit 3 taong pagkumpuni at mayroon ng sapat na kakayahan at ang 3,000 Star Cloud Giant Cannon at 30,000 Star Cloud Cannon ay nakakabit na lahat at ang lahat ng War Puppet ay nasa kani-kanilang posisyon at bagaman may mga bahagi pang hindi naayos ay kaya na nitong lumahok sa labanan at ang isang sabay-sabay na putok ng mga kanyan ay kayang pumatay ng sinumang master ng Longevity Realm at ang ganitong sabay-sabay na putok ay tanging ang War City lamang ang kayang gawin at kahit na gaano aming 9-star warship ay hindi ito kayang gawin at halimbawa ang 30,000 Star Cloud Cannon ay inaayos ng War City sa pinakamahusay na frequency at kung alin kanya ng unang paputok at kung alin ang susunod at kung gaano ang pagitan ay kailangang planuhin ng mabuti at ang iba't ibang 9-star warship ay talagang hindi kayang gawin ito at ang isang 9-star warship ay kayang magdala ng hanggang 4 na Star Cloud Cannon at kayang magsabay-sabay ng putok ang isang barko ngunit hindi ito magagawa sa pagitan ng iba't ibang barko. Ang diwa ng War City ay lumitaw sa harap ni Ming at may pagsuyong sinabing mabuhay ang kanyang master at lumuhad ito at nagpakita ng pagnanais na mapalugdan siya at si Ming ay isang malaking tagapagbigay ng pera at ito ay unti-unting bumabawi at lubos itong nagpapasalamat kay Ming. Nagtanong si Ming kung magagamit na niya ito ngayon at kung may problema ba at ang diwa ng War City na isang bata ay tinapik ang kanyang dibdib at sinabing huwag mag-alala si Ming at hanggat hindi ito main god ay kaya nilang patayin ang sinumang dumating. Tumango si Ming at sinabing maghanda ito at aalis sila agad. Ang iba pang mga sandata tulad ng World Destroying Cannon at 7 Kills Zither ay lumapit din at hiniling na isama sila ni Ming, ngunit sinabi ni Ming na hindi pa ito ang tamang panahon at mas mabuting magpagaling muna sila at kapag tuluyan ng nakabawi ay saka na sila muling magpapakita sa mundo. Ang War City ay gumagawa ng huling paghahanda at si Ming ay nakipag-ugnayan kay Gan Jiamei at nagtanong kung maaari niyang itanim ang Undying Divine Tree sa War Civilization at kung may problema ba rito. Katatapos lamang iproseso ni Gan Jiamei ang isang batch ng kalakal na ibinigay sa kanya ni Ming at nakangiting sinabing siyempre maaari at si Ming ay kanilang Heavenly Lord at ang kahilingang ito ay hindi labis. Tumango si Ming at sinabing mabuti yun at inutusan niya itong pumili agad ng isang ligtas na lugar dahil malapit nang dumating ang Undying Divine Tree at pagkatapos ay bibili siya ng 50,000 war puppet sa ika-9 na antas ng Longevity Realm, 20,000 war puppet sa ika-8 antas ng Longevity Realm at 100,000 warship puppet sa ika-8 antas ng Longevity Realm at bukod pa rito ay bibili rin siya ng 77,000 Star Cloud Giant Cannon at 970,000 Star Cloud Cannon.